in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ako si Panax Noto Ginseng at real talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo, kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 Feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 Feet Taller Everyday. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay inihatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig sa DWBL 124 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko, at sa mga nakasubaybay sa ating sa Facebook at sa YouTube. Ngayon ay August 24, 2026, araw ng Lunes. Mga kaserbisyo publiko, ligtas at maayos po ba ang iyong umaga saan man kayo naroon ngayon? Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Serbisyo Lady. Nagpapasalamat ang iyong Agaran Serbisyo Lady dahil muli ninyong sinusubaybayan ang ating programa sa inyong mga tahanan, sasakyan at mga tanggapan. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kaserbisyo, ramdam na ramdam natin ang epekto ng panahon. Huling 3 linggo na rin ang nakalipas, wala nang magsimula ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sa ganitong matagal na pag-ulan, hindi lang baha at trapiko ang ating kalaban. Nagbabalik din ang isang tahimik ngunit napakadelikadong banta sa kalusugan ng ating pamilya, ang dengue season. Kaya ngayong araw, hindi lang basta paalala ang ating ibibigay, kasama natin ang isang eksperto sa kalusugan ng mga bata upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa dengue prevention, maagang sintomas at mga tamang paunang lunas. Kaya manatili po kayo nakatutok at makilahok dahil dito sa programa Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama yung Agaran Serbisyo Lady. Ang serbisyo ay hindi lamang sinasabi, ito ay agarang ginagawa. Ang Philippine Standard Time
ay ganap ng 9:05 ng umaga. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Magbabalik po ang ating programa pagkatapos ng maikling patalastas para sa ating talakayan kasama ang ating natatanging bisita. Back to the DWBL studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 feet, taller every day. delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay inihatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagbabalik ang ating programa mga kaserbisyo, ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:08 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Dahil sa 3 linggo pag-ulan, marami na naman na ipong tubig sa ating paligid na paboritong paitlugan ng mga lamok na nagdadala ng dengue. At kapag kalusugan at buhay ang ating mga anak ang nakataya, hindi tayo dapat magkatubilin o magsagawang kibo. At tulad ng ating ipinangako, kasama na natin umaga ang ating resource person para talakayin ang pag-iingat sa dengue kasunod nitong 3 linggong pag-ulan. Nagtapos ng kanyang pediatric residency training sa National Children's Hospital at kasalukuyan fellow ng Pediatric Infectious Disease sa parehong ospital. Isang mainit na pagtanggap at magandang umaga po sa ating bisita na si Dr. Jennifer Cortez. Magandang umaga, Doc Jennifer, at welcome po sa ating programa. Magandang umaga po, no, Dr. Hilda Ong, at sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po sa Health and Travel at Serbisyong Publiko po. So, very timely po yung discussion natin this morning. So, as you mentioned po, ma'am, na
naranasan na naman po natin yung tag-ulan at dumadami na naman nga po ang lamok po sa kasalukuyan. O ako nga din noon din na ako din na ospital din dahil sa dengue. Pero sa akin, nagsimula sa wala akong fever, pero super sakit ang ulo ko. Hanggang sa di ko na kaya, natanda ko nasa tindahan ako noon Sabi ko, tinawagan ko anak ko, kailangan ko pumasok sa ospital kasi sobrang sakit ang ulo ko. Kaya Doc Jennifer, tuwing tag-ulan, madalas natin marinig ang pagtaas ng kaso ng dengue. Bakit po ba mas laganap ang dengue sa panahon ito? Kaya di ba lalo na sa panahon ng tag-ulan, lalo na yung sa pagbabaha? Yes po. So, tuwing tag-ulan po no na mas nagiging favorable po ang panahon nito no para dumami ang lamok na nagkakalat ng dengue. So, ang Aedes aegypti po, yun po yung pangunahing nagtatransmit ng dengue, ay nangingitlog po no, sa mga lagayan ng mga naipong tubig, halimbawa po nito mga timba, paso, bote, no, at lumang gulong at iba pa pong mga containers. So kapag madalas po yung pag-ulan, mas maraming lugar po sa atin ang pwedeng pamugaran ng lamok, no? Kaya habang tag-ulan, mas tumataas po ang posibilidad ng transmission. Pero mahalagang tandaan po na hindi lamang tuwing tag-ulan merong dengue. So maaari itong mangyari buong taon kung may mga lamok at breeding sites po sa ating komunidad. At ano ang karaniwang sintomas ng dengue na dapat bantayan ng mga magulang? Kasi katulad sa akin, di mo akalain, di ba? Kasi ang sabi nila, pagka dengue, very high fever. Pero ano ba ang mga kadalasan na sintomas? Okay. Actually po, siguro po, ang pinaka-common po talaga na simptomas po, may lagnat po. So, yung sa inyo po medyo nag-deviate po dun sa natural course po ng dengue fever po, no? Pero, ang pinakakaraniwang simptomas po ay bigla ang mataas na lagnat na maaaring may kasamang matinding sakit ng ulo po, katulad na na-experience ninyo ma'am, pananakit ng katawan o kasukasuan, pananakit ng likod po, ng mga mata, no? At pasakit yung mata, pati yung likuran po, pwede pong sumakit. Meron din pong mga tao na nakaka-experience ng pagsusuka, no, pagkahilo at mga pantal po sa balat. So hindi naman po ito kailangan present lahat no para masabi po natin na dengue. Kaya kung ang bata po ay may mataas na lagnat, lalo na kung may mga simptomas po na ganito at may posibilidad na na-expose sa dengue, meaning meron po sa community po no na dengue, and at the same time sa school din po kung merong mga kaso ng dengue, mas mabuti pong magpakonsulta kaysa mag-antay po tayo na lumala ang kondisyon po. Ano naman paano naman malalaman kung ito ay simpleng lagnat lamang at ito ay maaring dengue na? Kasi pagkakaalam ko, pagka dengue, kailan observation, kailan hanggang sa ika-5 araw, ganun po ba? Hindi po no ma'am. So, kung isang araw pa lang po yung lagnat, hindi naman po natin masasabi agad na dengue na po ito agad kasi meron pa rin pong mga ibang sakit no na maaaring magdulot ng lagnat. Madami pong mga viral diseases po na pwede pong mag-manifest as lagnat. Mas pinaghihinalaan po natin ang dengue kapag ang lagnat po ay mahigit 2 araw po no na may kasama pong mga simptomas tulad ng pananakit ng katawan, sakit ng ulo o likod, ng mga mata, pagsusuka po, may mga pantal po or mga rashes po. Andyan din po pwedeng symptoms po yung panghihina, walang gana po sa pagkain po. And then, masakit din po yung tiyan. So, may mga, mention ko na mga po yung pagsusuka. Lalo na po, important po talaga na meron pong dengue cases sa community po. No? So, yun po yung mga tatandaan natin. So, mahalaga rin po yung timing ng sakit talaga. May mga pagkakataon po kasi na habang bumababa po ang lagnat, doon natin maaaring lumabas yung mga warning signs po ng severe dengue tulad ng patuloy na pagsakit ng tiyan, hirap sa paghinga po, no, pagiging balisa or restless ng isang bata. Kaya hindi ibig sabihin po na bumaba na po yung lagnat ng isang bata or isang tao, ay siguradong gumaling na po yung pasyente natin sa dengue. So madami po tayong dapat bantayan. So ang key point po here is
2 days or more na lagnat, na may mga kasama pong mga non-specific, non-constitutional signs and symptoms, yung mga nabanggit ko po kanina. At meron pong dengue cases sa community. So yun po, gusto po natin na makapagpakonsulta na po agad para maagapan po ang sakit na dengue. At matiyak po na dengue po ba ito or hindi po dengue. At yung sa base doon sa experience ko sa dalawang anak ko, magkasunod yun eh. Yung una, basta ang natatandaan ko, ang fever nila na umaabot ng 39.5, ito yung hapon. Pero pagdating ng umaga, bumababa ang fever. And then pagdating naman ng hapon, tumataas na naman na 39, kaya doon nakakatakot. So, nung time na yun, tinakbo ko sa ospital. And then, nung na-hospital siya, palabas naman siya, sumunod yung isa pang anak ko, yung bunso, ang nagkaroon din. So, itong dengue po ba nakakahawa? O dahil doon sa lamok na kumagat sa kanya, kumagat din doon sa anak ko? Bakit? Pero may interval sila ng isang linggo o 10 days. Opo. So, yun nga po, di ba, yung dengue po ay transmitted po through mosquito po. So, pwede pong madami na nga po mosquito na nasa lugar po na nagdadala po ng dengue virus po, no? Na kumagat po sa inyong anak na yung unang nakagat or pangalawa po, siya naman po yung nasunod na nakagat ng ibang lamok po. Pero may possibility din po na kunyari po yung lamok na kumagat po doon sa una ninyong anak na meron na po ng dengue virus po. So, pwede niya rin po yun na-transmit kung yun pa rin po yung lamok na nakakagat po sa pangalawa po ninyong anak na nagka-dengue. So, possible din po iyon na since ito po ay transmitted through the mosquito bites po. Yung virus po can be transmitted through mosquito bites po. Ano po ang mga warning signs na nagpapahiwatig na kailangan ng dalhin agad sa ospital ang isang pasyente? Kasi ibang magulang, minsan nagse-self-medication o takot o kaya naman, siyempre karamihan ay takot sa gastusin. Hindi naman nila alam na meron tayong National Children's Hospital na pwede nila takbo na kagad ang anak nila. Yes po. So, ito po yung mga simptomas na hindi dapat baliwalain po no kapag merong mga lagnat na hindi pa po natin tiyak kung dengue or hindi po ito. So, matinding pananakit ng tiyan and may paulit-ulit po or persistent na pagsusuka po, no? Importante na i-observe po natin yung bata. Pwede din po na warning sign yung pagdurugo po ng ilong at gilagid, pagsusuka ng dugo or maitim na dumi po, no? Panghihina or matinding antok or pagiging balisa or restless or pwede po yung bata ay tutulog-tulog po. So, dapat po natin siyang dalhin agad sa ospital. Pwede din po na mabilis o hirap sa paghinga, maputla po, malamig at malagkit yung balat po ng bata. So, pwede pong pag kinapa po natin yung paa, yung kamay, no? Malamig po yung pakiramdam natin sa mga anak po natin. And minsan po, pag kinapa po natin yung pulso, hindi po natin fully ma-appreciate po. So, parang mahina po yung pulso. Isa po yun sa mga warning sign. At isa po sa mga madalas po na makaligtaan po na i-monitor is yung ihi po, no? Yung amount ng iniihi ng bata. So, important po iyon. So, kapag kaunti po ang iniihi ng isang batang naglalagnat or may dengue po, isa po ito sa mga warning signs na dapat dalhin na po natin agad sa hospital yung ating mga anak. Ang dengue, kapag sila ay tinamaan na ospital ng isang beses, ito ay nauulit pa rin kapag hindi pa rin malinis ang kanilang paligid. Opo. Ang dengue po kasi ay meron pong 4 na serotypes po ng virus. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ka nung unang dengue po, pinaprotektahan ka lang naman po nito dun sa serotype ng virus na meron ka po, no? So, yung nauna pong meron. So, meron pa pong 3. So, pwede pa rin po talaga maulit yung dengue po. Na kahit nagka-dengue ka na nung una, meron pa rin pong posibilidad kasi yung protection po nung unang dengue po ninyo ay naibigay lamang po dun sa particular serotype na meron po siya. So, yung 2, 3, 4 po or kung ano man po yung serotype na meron yung anak niyo po nung una, hindi niya po mapoprotektahan yung mga
succeeding cases po ng dengue. So, minsan po may pagkakataon po talaga na mas malala pa nga po yung mga secondary dengue infection po. So, kaya important po talaga na prevention pa rin po yung gusto nating ipamahagi po no sa ating mga tagapakinig po dito, na mahalaga po na ma-prevent natin yung pagkalat po ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Kaya ko naitanong sa'yo, Doc Jennifer, kasi yung bunso ko, before, nakaroon siya ng dengue. Opo. Tapos yung second time, yung nabanggit ko na, kumbaga yung kuya niya, nagkaroon, tapos naman siya na naman ay tinamaan ulit. Ngayon, ang pagkakaiba, nakita ko talaga, I think that was more than 10 years ago. Yung first time na nakadengue, ang nagastos ng anak ko that time is 8,000. Pero matagal yun 8,000. Tapos sumunod itong bunso ko, na nung second time na niya to, ang simptomas niya, ibang-iba sa una. Kasi una, first time, sa kanya second time. So yung itsura niya, pulang-pula, parang yung alimango na niluto mo na mapula. Ganon ang itsura niya. Tapos, syempre iba katawan niya, puro rashes na. Ngayon, alam mo, ang ginastos nung pangalawa ko, nasa 30 to 40,000 compared doon sa yung unang dengue. Yung unang beses lang na tinamaan ay 8,000. Sabi ko, ang layo kasi ang mamahal ng mga antibiotics na ibinigay doon kasi second time na. So, pag ganyan po ba, mas kapag ka second time o third time, palala, mas high dose ang nagagamit na ninyong gamot sa pasyente? Depende pa rin po yun dun sa presentation po. No? So, pwede po, yung sa kaso po nung anak nyo, nagkaroon po ng nabanggit nyo po na may mga antibiotics na po. So, mukha pong nagkaroon po ng secondary bacterial infection po, yung dengue po niya noong mga panahon na yun. So, sa severity wise po, depende pa rin po sa pangangatawan po kasi yun ng isang tao, kung paano po magre-react po yung katawan sa virus po. May mga times po na in secondary infection, malala po talaga yung nangyayari po dun sa mga bata po. No? So, yung minsan mild lang po dun sa nauna na dengue po, pagdating po sa secondary infection, pwede po maging severe po. So yung gagamitin po, usually naman po pag dengue po talaga, hydration lang po tayo, no? So bibigyan po ng IV fluids po, no? Kapag na-admit sa hospital, i-make sure po na nagkakaroon po ng adequate oral intake po or hydration po yung bata. And depending po dun sa magiging complication po, dun pa lang po makakapagbigay ng mga antibiotics kung kinakailangan po. So, yung sa inyo po siguro ma'am, mukha pong nagkaroon po ng secondary bacterial infection po, kaya nagtagal po ng ganun, nakaabot pa po sa mga matataas na antibiotics po. So, yun po yung mukhang nangyari po dun sa anak po ninyo. Na posible naman din po talaga, so madami pong factors po talaga na magkaroon ng secondary bacterial infections, especially yung immunity ng ating katawan ng bata po, no? So, kapag may mga viral infection, expect natin na babagsak po yung immunity. So, yung mga opportunistic po na mga bacterial infection, lalo na naka-admit sa hospital, pwede po mag-set in yan. So, pwede po magkaroon ng mga, tinatawag nga po natin na, yun po, secondary bacterial infection po na pwede po naging komplikasyon po ng dengue po. Oo. Ang mosquito ba, hindi po ba wala din po ba sa mga puno, yung masyadong madahon na puno? Most of the time po yung eggs po kasi nila nandun po talaga sa mga stagnant water. Yun po yung breeding Sa sites water. po nila. So dun po talaga nagmumula po yung mosquito po. So kaya important po na i-check po yung mga lugar po natin kung meron po mga breeding sites po para dun sa mga dengue mosquito. Kasi once we control that po, mas yung mga kung saan sila nangingitlo, mas maiiwasan po natin yung pagdami po talaga nila. Ang sa tingin ko, nung ako ay nakagat ng yung lamok na yun, kasi meron po kami pinuntahan na merong malaking swimming pool. Pero yung swimming pool na yun, hindi na ginagamit, as in madumi na. So, sa feeling ko talaga, doon ko nakuha yung dengue. Kung doon ako nagkagat, kasi after
certain days lang yata, yun na, nabanggit ko na sumakit ang ulo ko hanggang sa nung pumasok ko sa ospital, na-rule out na dengue ang sakit ko. Opo, so mga stagnant water po talaga. So pwede po yun, no? Kung hindi po Stagnant water. nag-flow yung sa swimming pool po, no? So nagkaroon po ng stagnant water doon na possible po na nangitlog po doon yung mga lamok po na nagdadala ng dengue po. Marami din ako nakilala na nagkaroon ng dengue dahil meron silang mga swimming pool. Siguro karamihan naman pag may sariling swimming pool, kadalasan tinatamad na mag-swimming eh. So, tendency yung tubig sa pool nila hindi siguro nalilinis Nagfo-flow o po, walang no? ganun, di ba? Kaya doon Yes ang po. nangyayari. So important Marami din pong po yun. nababalitaan maraming nababalitaan na namamatay dahil sa dengue kasi di nila alam nakakamatay ang dengue. Yes Gaano po. po ba ito kaseryoso at bakit may mga kasong nagiging malubha? So yung dengue po, no, pwedeng, nabanggit ko po kanina, pwede po siyang mild at gumaling ng kusa. Pero sa ilang pasyente po, no, maaari itong maging severe dengue na maaaring magdulot po ng shock o matinding pagdurugo po o pagkasira ng mga organs po natin sa katawan. So isa po sa pinakamahalagang nangyayari po sa severe dengue, yung pagtagas, no, ng fluid mula sa mga blood vessels. So dito po nagsistart yung dehydration po na tinatawag natin, na pwede pong magdulot ng pagbaba po ng blood pressure po o nung shock episode po sa isang pasyente na may dengue. So maaari rin po na dahil dehydrated po, magkaroon ng mga severe bleeding po, no? So nagpuputukan po yung mga red blood cells sa katawan po natin at yung mga organ involvement, nagkakaroon din po ng mga organ failures po during the dengue disease process. So ang magandang balita po ay malaki yung naitutulong ng maagang pagkakilala po, no, sa sakit na to at yung tamang management. Kaya hindi po dapat natin inaantay na maging critically ill po yung isang bata, no, bago natin patingnan. So, dapat po maagap tayo sa pagpapakonsulta sa ating mga anak, lalo na po at naglalagnat ng 2 araw or mahigit pa. At Doc Jennifer, kapag may dengue, ang isa sa ino-observe ng mga doktor ay ang pagkain o inumin. Yes Kapag po. tapos para makikita kung saan nanggagaling ang kain ng dengue. Pero I remember na bawal daw kumain ng mga spaghetti, mga makulay ba? Kasi baka paglabas sa dumi niya, either dark color. O, di ba? Ngayon may ice cream na kapag kumain ka ng isang yogurt na yun, ang dumi mo magiging kulay itim. So pagka ganun may dengue, talagang medyo pinapayo ninyo na may mga bawal na dapat munang kainin kasi under observation yung pasyente. So wala naman pong bawal, no, na kainin po yung mga batang may dengue. So we encourage them to eat po and at the same time to have a adequate po na hydration. So uminom ng maraming Orisol po, yun po yung gusto namin, no. And at the same time tubig. Pero we advise lalo na kapag admitted po yung pasyente, mas maganda na ang iinumin po ay Orisol. So kinukomputan po yan ng mga doktor kung sa isang araw po ilan po yung dapat inumin po ng isang bata para makita po natin na hindi po siya ma-dehydrate kasi ayaw po talaga natin sa dengue yung dehydration kasi siyan po sisimula lahat ng mga komplikasyon po once dehydrated. Yan na po yung mga bleeding, mga organ damage po. Sa pagdating po sa pagkain, wala pong bawal. Siguro po, ang iniisip lang ng mga ibang tao, baka yung dengue kasi minsan kapag nasa severe dengue ka, pwede kang magkaroon po ng gastrointestinal bleeding, no? Na kapag dumumi ka, kulay itim po yung idudumi po ng isang pasyente. Kaya siguro po pinapayo nila na huwag kumain ng mga dark color foods po. Pero in general po, we advise pa rin po yung proper eating po ng mga healthy foods po. At itong sunod na katanungan ko, hindi ko lang alam kung agree o disagree ka, doktora, na ang pagkainom ng tawa-tawa o papaya leaf extract, ito po daw ay nakakatulong. Kasi ako mismo talking through experience to at saka pamangkin ko, nung sinabi ng doktor, nung bumagsak ang platelet ko,
sabi niya, baka bukas, baka sasalingan ako ng dugo. Siyempre, sino naman may gusto masalingan ng ibang dugo ng ibang tao, 'di ba? So, ang ginawa ng mama ko, kumuha siya ng tawa-tawa, siyempre pinakuluan, tapos nagdala ng 2 pitcher na tawa-tawa, yung water. So, yun ang iniinom ko the whole day. Tapos, nung kinuna ulit ako ng CBC, ng dugo, nag-okay na aking platelet. Ganon din sa pamangkin ko. Ganyan din. Nasabi daw, baka masasalinan na nga ng dugo. Pero tawa-tawa ang binigay din namin. Kasi 2 kami. Pero after that, pareho kami, hindi na nasalinan ng dugo kasi tumaas na yung platelet counts ko. So, dito naman, base sa inyo, base sa NCH po ba, ina-allowed ba ninyo ang pasyente kung hindi sir, gusto ng mami painumin ng tawa-tawa water ang kanilang anak? Okay po. So, wala pong pagkain, no, or juice, or herbal preparation, or supplement po na sa kasalukuyan na napatunayang nakapagpapagaling or nakakapaksa po ng dengue virus. So, halimbawa po, yun nga po, madalas nating naririnig yung tungkol sa tawa-tawa or papaya leaf extract. Pero may mga pag-aaral po kasi tungkol sa mga ito. Pero hindi pa po sapat yung evidence para i-recommend po yung mga ito bilang treatment para sa dengue. So as I mentioned po kanina, ang pinaka-importante po yung sapat na hydration, pahinga po, no, monitoring na warning signs at regular assessment ng mga healthcare professional kapag kinakailangan. So far ma'am, wala pa pong evidence po to recommend yung mga ito para sa treatment ng dengue po. So hydration So, pa din po tayo. Hydration. So, hindi, ngayon ko lang naisip. Kasi sabi mo, Doc Jennifer, hydration. So, dahil nga doon nung sinabi ng doktor na baka masasalinan na ako ng dugo, imagine mo ba naman, painumin ba naman ako ng 2 pitcher na tubig na tawa-tawa? Baka yun din yun ang reason dahil marami akong nainom na Nag-hydrate fluid. ka. Baka Opo. Pwede po Ngayon yun, ko na-hydrate lang po naisip. kayo, pero usually po sa dengue, ang nire-recommend po natin is yung mga Orisol po, no? Yung mga Hydrate po. Yan po kasi yung complete po na electrolytes po, no? Na pwede pong pampalit po dun sa mga nag-leak po sa blood vessel natin na nag-cause ng dehydration. So, yun po yung recommended as of now, hydrate, and then monitor warning signs po. And also yung pagbibigay po ng mga supportive measures po pag may lagnat, yung mga paracetamol po. Pero the rest po, like mga herbal preparation po na yan, mga juice po, wala pa pong enough evidence po para sabihin or isama sila sa recommended treatment po para sa dengue. Ano naman ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ng dengue sa ating mga tahanan at sa komunidad, lalo na ngayon kapag ang harapan nila nakikita nila na hindi pa meron pa rin tubig baha? Yes po. So, yung pinakamabisang paraan pa rin ay pigilan yung pagdami ng lamok, no? At protektahan ang sarili laban sa kagat ng lamok. So, madalas po natin naririnig dito sa Pilipinas yung 4S kontra dengue. So, ano nga po ba yung 4S kontra dengue? So, yung una po is yung search and destroy. Ito po yung hanapin at alisin yung mga pinamumugaran ng lamok. Pangalawa po yung self-protection. So, gumamit ng mosquito repellent. So, yung World Health Organization po ay nagre-recommend ng mga approved na mosquito repellent po. At magsuot ng mahabang damit at gumamit ng mosquito nets kung kinakailangan. So, pangatlong S po, yung seek early consultation. No? Kapag may simptomas, magpakonsulta agad. Huwag na po intayin na may malala pa pong simptomas yung anak natin. So, kapag may lagnat po, 2 araw or mahigit pa, pakonsultahin na po natin agad. Dali na po sa pinakamalapit na health facility. And yung last po na S, yung pag-support po sa fogging or spraying na ginagawa lamang po sa mga lugar na may outbreak. So, hindi po ito basta-basta ginagawa kung saan-saan lang. So, ito po ay approach po ng community na meron pong dengue outbreak. So, yung pong fogging or spraying po. So, yun po yung 4S na dapat po nating tandaan para maprotektahan po natin or maiwasan po natin yung dengue sa ating tahanan at komunidad. So ngayon may mga areas po na baha. So once na po na
tumila or humupa po yung baha po sa mga lugar po, no, na may mga pagbabaha sa kasalukuyan, no, i-search natin, tingnan po natin yung paligid natin. Saan sa mga lugar na to, yung meron pong pwedeng pamugaran ng lamok. So, ang tamang paglilinis po talaga ay isa po sa mga key po para sa pag-prevent ng dengue. So, we have to destroy all the breeding sites po. So, yun po yung maipapayo ko especially dun po sa mga flooded areas this time po. At bukod sa paglilinis ng kapaligiran o tapos sundin yung 4S, meron pa bang maaring gawin ng mga pamilya upang poprotektahan ang kanilang mga anak laban sa kagat ng lamok? Okay po. So mahalaga pong tandaan na ang dengue mosquito ay day-biting mosquito po, no? Kaya hindi lang sa gabi kailangan mag-ingat. So yun po yung mga misconception po na sa gabi lang tayo magpo-protect ng sarili natin. Pero po kasi since ang dengue ay day-biting mosquito, maaring gumamit po tayo ng mosquito repellent na angkop po sa edad ng bata sa umaga, magsuot ng damit na mahaba po, no, at manggas at pantalon. So important din yung paggamit ng mga screen sa mga bintana at pinto, no? At gumamit ng mosquito net, lalo na sa mga batang natutulog sa araw. Yun nga po, at kung may miyembro tayo ng pamilya na may dengue, kailangan din siyang protektahan laban sa kagat ng lamok. So, dahil maari pong makuha ng lamok na ang virus mula sa infected person at maipasa po ito sa ibang tao. So, yun po yung nabanggit ko din kanina. So, yun po yung mga Yun po, important things na dapat natin tandaan. Parang nangyari nga sa anak ko, yung siguro yung kumagat sa kanya, kaya kinagat yung isa. Kaya So, naulit na-transmit na po yung naman. virus. Opo. Oo. Pero pag sinabi mo, yung kagat ng itong lamok na to, hindi to necessarily gabi lang o late afternoon. Pwede din sa umaga. Yes po, sa yung sunrise po usually, no, before sunrise, dyan po madaming lamok din po na dengue na pwede pong makakagat po ng isang bata or isang tao po. And then bago maglubog po yung araw po, no? So yun po yung important. So day-biting mosquito po sila and hindi po sa gabi natin sila aasahan na kagatin po tayo. Ano naman po ang may papayo ninyo sa mga barangay na nakakaranas ng pagtaas ng kaso ng dengue? Okay po. So, kailangan po ito maging community effort, no? So, hindi sapat na bawat bahay lamang yung naglilinis kung maraming breeding sites po na sa paligid ng komunidad. So, important po na magkaroon ng mga regular na clean-up drives, no? Pagtukoy at pagsira ng mga mosquito breeding sites po. So, proper waste disposal is important also, no? Ilinis po yung mga drainage at stagnant water po. At health education sa mga residente. So, important po na i-educate natin yung mga residente, no, sa ating mga barangay, komunidad, kung ano po ang dengue disease, ano po yung mga komplikasyon na maari pong mangyari, no, kapag meron po isang dengue ang tao, no, ano yung mga komplikasyon. At hindi po kasi aware lahat ng mga tao na pwede po talagang mag-cause ng pagkamatay po yung dengue po. Kaya siguro nababaliwala, no, yung paglilinis po. Pero mahalaga po na magkaroon po ng mga regular clean-up po. So, important din, ma'am, yung dengue surveillance po, yung tinatawag natin na pag-monitor ng pagtaas sa mga kaso ng dengue sa ating community. So, important po ito para mabilis na matukoy kung may clustering o pagtaas ng kaso. At kung may outbreak o hotspot po dun sa area, maaari magsagawa ng fogging or ng spraying po bilang bahagi ng outbreak response. Sa madaling salita po, hindi dapat natin intayin na dumami muna ng husto ang kaso bago po tayo kumilos. So, community effort po. And kailangan po mag-take part po ang LGU, ang barangay, no? Lalo na kung madami po yung cases po. Kasi kahit maglinis po yung isang bahay po, kung ang mga nakapaligid sa kanya, hindi naman po naglilinis, hindi din po natin ma-prevent yung transmission ng dengue po dito. Posible ba na tuluyan itong ma-eradicate o mawala ang dengue sa ating bansa? Pero sa tingin ko malabo kasi wet and dry season tayo, hindi mawawala ang tag-ulan, lalo na kailangan natin ng tubig doon sa Angat Dam na
na naging malaking tulong yung 3 linggo na pag-ulan kaya nakaroon tayo ng tubig. Pero ang naging negative naman yung pagbaha naman. Kung Yes hindi po. po, ano ba ang pinaka-epektibong paraan talaga upang makontrol ito na sana hindi taon-taon na maraming na-admit sa National Children's Hospital na itong may sakit ng dengue. Pero as of this year, marami po ba kayong na mga dengue na pasyente? As of now po, ma'am, hindi pa po ganun kadami, ma'am, yung na-admit na dengue, no? Unlike yung last year na sobrang dami din po talaga. Pero we're still expecting na pwede pa rin po tumaas, no? Kasi nga po nasa peak pa rin po tayo ng rainy season po, no? So dito pa lang po nagsa-start, pwede mag-start yung pagtaas po ng kaso. So starting now, may mga minomonitor na po, may mga na-admit na po this August. And we're expecting po sa mga susunod na araw, mas dadami pa po yung mga dengue cases po. So yung question nyo, ma'am, kung ma-eradicate ba natin yung dengue sa ating bansa? Actually, mahirap po sabihin talaga na tuluyang mawawala yung dengue po, no? Dahil meron nga po tayong 4 na serotype. At patuloy po ito na umiikot yung virus sa mga lugar na may mga Aedes mosquito po. Yung pagkakaroon ng dengue dati, yun po yung nagbibigay ng immunity sa kaparehong serotype lang po. Pero hindi po ito nagbibigay ng permanenteng protection po laban sa ibang serotypes. Maaari rin maging mas mataas yung risk ng severe dengue, no, sa ilang secondary infection. Yun na po yung napag-usapan natin kanina. Kaya yung mas realistic po at achievable na goal po natin is yung sustained dengue control po, na patuloy na pagbabawas ng transmission, pag-iwas ng severe dengue po, no, at pagpigil po sa pagkamatay po ng mga may dengue. So, ang pinaka-importante po dito ay hindi lang isang intervention, kailangan po integrated approach po yung gagawin natin. So, elimination of breeding sites, personal protection po, surveillance, early consultation and diagnosis, very important po ito, no? So pag-prevent po ng mga morbidity sa dengue cases po natin. Appropriate clinical management, so important po na up-to-date po yung mga healthcare workers natin on how to specifically manage dengue disease po, no? At yung targeted vector control measures po kapag may outbreak. So kung sama-sama po yung ating pamilya, barangay, paaralan, healthcare workers po, no, at local government po, malaki po yung maitutulong natin para mabawasan yung dengue at lalo na yung pagkamatay po dahil dito. So ang ma-advise po natin sa mga nakikinig, lalo na kapag meron silang anak na meron ng fever, na sabihin natin na first day, siyempre paracetamol. Pag hindi bumababa ang lagnat nila, second day, dapat ika-third day, itakbo na nila sa ospital. Ika-second day, ma'am, mas okay na po na kapag Ika-second day. 2 days po na may lagnat po yung bata, no, na may mga simptomas po na nabanggit ko kanina. Tapos may community po na may dengue po, no, dalhin na po agad sa hospital kasi pwede na po tayo magpa-test po dito sa mga pasyente po na to. Ma-requestan na po natin sila ng mga specific test to diagnose, no, yung dengue po, no, like the CBC. So at as early as second day, pwede na po tayo mag-request ng mga tinatawag natin na serology or mga dengue NS1 po, no, para po sa ating pasyente po. So, para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig po, yung National Children's Hospital po ay bukas po, no, 24/7 po. Sa OPD namin, pwede po kayo, outpatient department, pwede po kayo magpakonsulta during daytime po hanggang 4 p.m. po ito. At for the emergency cases naman po, anytime sa emergency room po namin, pwede niyo pong dalhin yung mga anak po ninyo na gusto niyo pong ipakonsulta at meron pong emergency na manifestation po. So, kadalasan pagka meron silang dengue, ito po ay pinapayo ninyo na ipa-admit o pwede din sila sa bahay magpagaling?
Opo. So yun po, depende nga po sa presentation po ng isang bata. So kapag yung isang bata po ay wala naman pong warning sign, so need po natin, pwede po siyang pauwiin, no? Pero ina-advise po yung magulang na ito po, i-monitor po ninyo yung mga warning signs po. Kung anytime, may isa po dito ang meron pong mag-occur po no sa symptoms ng anak ninyo tulad na pananakit po ng matinding pananakit ng ulo, pagsusuka na tuloy-tuloy, pagkabalisa, no, tutulog-tulog, pananakit po ng tiyan, bleeding po sa gilagid or ilong, dalhin po agad po sa hospital. So, hindi po lahat ng pasyente po na-admit. We can monitor at home. We can advise hydration po. And then, very important po yung follow-up po. Kasi minsan, ginagawa po natin yung mga daily CBC po para sa ating pasyente to monitor po yung kanilang mga WBC po, no, yung platelet po and very important yung hematocrit po sa CBC kasi ito po yung nagiging manifestation po kung meron pong dehydration or wala. Doon po natin nakikita po sa hematocrit level. So not all dengue cases will be admitted depending po dun sa presentation. Kung walang warning sign, pwedeng pauwiin. So pwede po nating i-follow up the next day. So yun po yung advice, follow up po the following day. Kung may warning signs, automatically we advise admission po for our patients. Maraming salamat po sa inyong naging pagbabahagi, Dr. Jennifer Cortez ng NCH Pediatric Infectious Disease. Very informative po ang na-share po natin sa mga nakikinig at lalo na po sa mga nanonood po sa atin. Sa ating mga magulang at tagapag-alaga, tandaan natin na ang tamang impormasyon, maagang pakilala sa mga sintomas, wastong pag-iwas at napapano na pagpapatingin sa doktor ay malaking bahagi ng pagprotekta sa kalusugan ng ating mga anak. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:46 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi pa tayo tapos sa ating pagbabalik, alamin natin ang mahalagang balita na dapat ninyong malaman dito lamang sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to the WBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo